galing natin doon sa pamamagitan ng surat ng Panginoon. Buong mundo ang sumaksi sa pagbuhos ng mga kamanghamanghang himala ng kagalingan sa second year Living Like Jesus anniversary ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries Binyan Laguna Chapter. Kung anong mga ito, panoorin sa makalangit na balitang ito. Sa temang Christ is the answer ng nasabing anibersaryo, dito ay muling pinatutuhanan ng Diyos na siya nga lamang ang tanging sagot sa lahat ng balakid at kalbaryo sa buhay, lalong-lalo na sa mga sakit at karamdaman na minsan nga ay wala ng lunas. Mula sa iba't ibang lugar at mga karatig bayan ng Santa Rosa, Laguna, kung saan dito ginanap ang dakilang gawain ay tumungo dito ang mga umaasa ng himala mula sa ating Panginoon. Bit-bit ang kanilang malaking pananampalataya na sila ay kakatagpuin ng Diyos at matutuldukan ang kanilang paghihirap sa buhay. Hindi nga sila binigo ng Diyos. So 5 taon po kayong may katarata. Hindi kayo nakakakitang maayos. Ngayon po maliwanag na mata nyo. Opo. May tao po ba rito? Naganap na po yung unang himala sa Laguna. Palakpakan natin si Jesus. Maliwanag na po yung inyong kaliwang mata. Hindi na po masakit yung buto nyo. Hindi na po. Patidibdib po. Pati dibdib nyo, hindi na masakit. That's a Salamat. miracle. Eh, kumusta na po siya ngayon, nanay? Apostol, makaayos po yung paningin ko. Dahil ako po ay 5 years nang kapag ako ay sa araw nakatingin, parang yung bagang hindi ko masyadong maalinagnagan yung mga tao. Sabi ko pa po nga nila sa anak ko, ako rin opera, wag na. Basta kay Apostol na lang ako mapunta at alam kong siya ang makakagaling at siya ay kita'y dala ng Panginoon. Ito po, hindi po ito taga Laguna, ha? Ito'y taga Parañaque. Pero nalaman niya po yung gawain dito, kaya siya nagpunta. Saan ka nakakita? Sa TV, YouTube? Sa TV kaninang umaga lang, pag-open ko ng TV, nakita ko agad mga 2 pindot ko lang ng TV, nakita ko agad na may himala. Kaya naisip ko agad, sabi ko, wala naman imposible sa Panginoon kasi sabi niya nga sa Matthew 1:37, with God nothing shall be impossible. Kaya sabi ko, kahit anong mangyari kayo ngayon na gabi, uwi ako na kahit anong oras pa. Sabi ko, basta pagalingin ako ng Panginoon. Praise God sa inyo lahat po. Magana po yung pakiramdam ko. Kanina, mabigat yung pagpunta ko dito. Kaya sabi ko, si God na bahala sa akin. Thank you, Jesus. At hindi nga lamang ang mga nagnanais ng himala ang dumako dito, kundi ang mga minsan ang nakaranas ng dakilang kapangyarihan ng Diyos. Sila nga ay dumalo upang ipamalita sa lahat na ang Panginoong Hesus nga ang dakilang manggagamot at siya ay may sobrang kapangyarihan upang pagalingin ang lahat ng sakit at karamdaman sa pamamagitan ng bawat panalangin at pangangaral ng God's end-time prophet and apostle na si Apostle Renato T. Carillo. Bata pong ito ay meron po siyang Hirschsprung disease, nang ibig sabihin po ay yung bituka daw po niya is sumahaba at nakapalupot po. At according po sa inyo, ang sabi niyo po sa magulang po niya na magpa-ultrasound po siya. At ginawa po nila ito, bumalik po sila sa ospital at laking gulat po ng doktor, lingkod ng Diyos, dahil yung symptoms po na hinahanap po ng doktor sa bata na dati po ay nagsusuka po siya, dati po nangihina po siya, na mamilipit po siya sa sakit. Ang lahat po ng ito ay clear po yung result, perfecto po yung pituka ng bata, pinagaling po siya ng ating Diyos na buhay. See that? That's the Lord. Naalala ko na ito. Naalala ko na ito. Ito po ikwento mo nga. Yung bituka nito, anong nangyari? Bali yung bituka po niya, tatay, mahaba po. And then nakita po sa barium enema po niya na yung bituka niya po nakapulupot. Kaya po yun pong cause ng pagsusuka ng bata every after feeding po. Opo, and then sinunod po namin yung niyo po na bumalik, magpa-ultrasound po ulit. Bumalik po kami sa pedia surgeon niya po. Nagtaka po yung pedia surgeon niya. Kasi wala po siyang mahanap na kahit anong diferensya po sa pangalawang... Do you see that? Sa pangalawang? Pangalawang ultrasound po na yon. And then po,
nawala po yung pagsusuka ng bata. Nawala po yung pagsusuka niya po. 2 ultrasound, walang makita, ha? May tao po ba dito sa Santa Rosa, Laguna? Narinig mo yung Pilipinas? Walang imposible kay Jesus. Naalala ko na to. Actually, dapat to operahin siya, di ba? Pero sabi ko, huwag mo siyang ipa-opera. Nag-pray ko siya, huwag mo ipa-opera. Tapos ng prayer, hayaan mong check-in uli. Tapos 2 beses siyang in-ultrasound. Opo. Walang nakita. Wala na Yung po sa bituka niya, pangalawa. hindi na buhol-buhol. Opo. Cleared na po kami ng pedia-surgeon niya. Kumusta na po kayo ngayon? Mabuti po. Lagi po ako nakikinig ng inyong madaling araw. Basta hindi ako nakakatulog. Ang pinapanood ko yung Oras ng Himala. Kasi nga po, nung ako na COVID na 2020, nakoma ako 1 buwan. 7 buwan akong hindi nakakalakad. 7 buwan akong hindi nakakapagsalita. Ngayon na kinasa bahay, bedridden ako. Binuksan ko yung TV. Ang nabuksan ko, Oras ng Himala. Kayong nagsasalita. Tapos nang kinabukasan, nakalakad ako. Narinig niyo po yun? Siya po yung na-COVID. 1 buwan po siyang hindi comatose. Gaano katagal ka hindi nakakapagsalita? 7 buwan. 7 buwan. Na-COVID. 1 buwan comatose, 7 buwan hindi nakakapagsalita. Siya po ay nakapagbukas po ng Oras ng Himala. Nabuksan ko po yung TV. telebisyon ng Oras ng Himala sa YouTube at siya po ay nakapanood. Kinabukasan kayo po ay bumangon. No. Palakpakan po natin si Jesus. Tunay nga na makapangyarihan ang bawat pananalangin ng apostol ng Diyos kasabay ng kanyang mga makalangit na kapahayagan. At narito nga ang ilang parte ng kapahayagang mula sa puso ng Diyos na kanyang ibinahagi sa nasabing gawain. Hindi mo talaga maabot at maarok ang kapangyarihan ng Diyos. Pero mararanasan mo siya. Maniwala ka lang. Si Jesus po ay hindi lang nagpapagaling ng iba't ibang sakit at karamdaman. Lahat po ng klase ng taong lumapit sa Kanya, lahat, anuman po ang reliyon, lahat ay tinanggap niya. Katoliko ka man, Buddhist ka man, Protestante ka man, Aglipay ka man, Jehovah ka man, Sabadista ka man, Muslim ka man, ateista ka man, komunista ka man, terorista ka man, o satanista ka man, pag lumapit ka kay Jesus, tatanggapin ka niya. Pag na kay Kristo ka na, lahat po ng sumpa ng kasalanan, sakit, karamdaman, kahirapan, kamatayan, at gawa ng Diyablo, lungkot, inggit, samanog, tampoy, nanakit, lahat po ito'y pinatay na ni Kristo, kinuha na, winasak na, sinira na, hallelujah. Na siyang tanging solusyon sa problema ng Pilipinas, ng mga taga-Kalamba at ng buong mundo. Siya lang ang solusyon sa problema ng sangkatauhan. Sa Kanya, meron kayong kapayapaan. Sa gitna ng magulong mundo kay Kristo, meron kayong kapayapaan. Bukas na bukas ang langit sa pagdiriwang na ito at ang hinanda ng Diyos para sa kanyang mga anak ay kanyang ang ibinuhos mula sa dakilang bisitasyon ng Banal na Espiritu Santo, kagalakan at maging ng pagpapala mula sa espiritual hanggang sa pisikal dahil naganap din dito ang Mission of Love, Love in Action na pinangungunahan nga ng founder at directress nito na si Prophetess Elena Gacarillo. Marami pong salamat sa programang ito dahil marami po akong napakinggan na magagandang salita. Thank you sa binigay nilang bigas, nakakatulong sa mga nangangailangan. Maraming salamat sa bumubuo na itong Mission of Love. Salamat po ng marami sa Mission of Love sa biyayang aming tinanggap sa araw na ito. Kami po ay sa CDRMO Santa Rosa ay nagpapasalamat po sa Oras ng Himala sa programang Mission of Love. Sa napakinggan ko po kanina, tumagos po talaga yung mga sinabi. Talagang dami ko pong iluha kasi tumatagos talaga yung mga sinasabi niya. Totoo. Naramdaman ko na lang biglang tumulo yung aking luha. Tumimo po sa aking puso ang pangangaral ni Apostol Renato del Carillo. Lalo kami lumapit kay Jesus Christ. Sabi ko nga kanina, gusto kong makakita ng himala dito. Sabi ko po sa katabi ko. Tapos ayun nga, sabi ko, wow, talagang napaka-bless po nila kasi tinamaan po sila ng spirit talaga para gumaling po talaga sila. Talaga pong buhay ang Diyos, talagang nagpapasalamat.
kumpleto ang tinanggap ng mga anak ng Diyos sa dakilang anibersaryo na ito, kaya naman lubos-lubos ang kanilang kagalakan at pasasalamat sa Diyos sa buhay ng kanyang apostol na dumalaw dito upang pagpalain ang mga anak ng Diyos, ang buong Laguna at ang mga karatig bayan nito, maging ang panibagong bahay panambahan sa lugar na yan. Napakadakila po yung ginawa ng Lord sa anniversary na to. Ang dami pong may mga sakit karamdaman po na gumaling po. At isa na po ako doon po. Dahil po napunta po ako sa ministry, isa po akong pinagaling din po ng Lord. Isang malaking pasasalamat po sa Panginoon sa mga dakilang bagay na pinangyari po niya sa malaking gawain na ito na pangalawang anniversary po ng Binyan Chapter. At hindi po nasayang ang aming pagpapagal mula po sa music team at sa buong team po ng Binyan Chapter at ng Santa Rosa Chapter po sa haba ng preparation po na mabuong building na ito. Blessed na blessed po ang aming pamilya, naging lahat po ng aming mga kasamahan po sa aming chapter. Nagpapasalamat po ako sa Lord sa dakilang bagay na binigay niya sa amin dito sa anibersaryo ng Binyan Chapter. Nakita po namin ang sagot sa aming pananalangin at sa pag-aayuno na ginawa ng Diyos na dakilang bagay sa anniversary pong ito. Tunay nga pong grabe ang pagdalaw ng Lord sa amin. Maraming salamat po sa buhay ng aming apostol, Apostol Renato Carrillo at kinanay Ellen. Salamat po. Yes po, salamat po sa buhay ni Tatay Apostol na tunay na kapagbigay sa amin ng malaking inspirasyon at sa kanyang pong mga mensahe talagang tumimo sa aming mga puso. At hindi lamang po yan sa kanya pa lamang pong pagtayo ay talaga pong bumaba talagang ang kalulahatian ng Diyos na bumalot sa bulwagang ito. Kaya salamat po sa kanyang buhay at sa buhay po ng Nanay Ellen. Salamat po sa Mission of Love na talagang tunay na hindi lamang sa mga naabot na mga nasalanta ng anumang kalamidad, maging sa lahat ng gawain, sa lahat ng chapter na napaabutan po ang mga kababayan natin na higit na nangailangan, hindi lamang sa pagkalingang espiritual, kundi sa kanilang pangailangan po ng kanilang mga pisikal. Kaya glory to God po sa buhay po ng Nanay Ellen. Dito ko talaga natagpuan yung ang Diyos, naramdaman ko dito ang presensya ng Diyos. Dito talaga ako nabago sa pagsunod ko, na dito ko na naintindihan na anuman ang meron ako galing sa Panginoon Diyos, na pinagkatiwalaan lang niya tayo, na dapat ibalik natin. Dahil Kanya to eh. Hindi ako nag-struggle magbigay kasi Kanya to. Ang heart ko talaga, yung pagliligtas ng kaluluwa, ibigay natin ang the best natin. Kasi tulungan natin si Tatay sa Mission of Love ni Nanay, Mission Travel, lahat yan nagdadala ng kaluluwa sa kalangitan. Dahil nagmamadali na ang Panginoon, kailangan magligtas na tayo na magligtas. Apostolic End Time Revival is happening now. Maraming maliligtas, papasok na kaluluwa sa sambahan ng Santa Rosa, Laguna. Yun ang kagalakan na binigay ng Panginoon sa akin. Yung maraming kaluluwa na maliligtas, maraming gagaling na may sakit. Walang katumbas. Walang katumbas. Gaganapin natin ang kalooban ng Panginoon Diyos sa buhay mo. Maraming salamat Tatay, Nanay, Chosen Family sa pagpunta nyo dito sa Santa Rosa. Maraming gumaling, maraming napagpala, maraming naligtas. Tunay na bawat pagdalaw nyo, merong nangyayari na hindi kayang i-explain dahil ang Diyos lamang ang pwedeng magpatotoo sa lahat ng ginagawa nyo. Hindi namin maintindihan kung bakit ang naka-wheelchair tumatayo nung wala ako dito. Pero ngayon, normal na normal nakikita ko dahil nasa yung Panginoon Diyos. Ang nagpapagaling ay sumasayo. Kay Tatay, maraming salamat. Isang privilege na makarating ka dito, yung blines mo ang sambahan na to. At we will finish the will of the Father. We will full blast the mandate. And really, God is finalizing the mandate. Sa gawain nga na ito ay minsan na naman nating nasaksihan ang dakilang kapangyarihan ng Diyos na nagpapatunay na walang ibang tanging sagot sa lahat ng suliranin, kailangan at lunas sa lahat ng sakit at karamdaman, kundi siya lamang. Ang Panginoong Jesucristo ang iyong dakilang manggagamot at tagapagligtas ng buhay mo. Ito si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.